That is their prerogative. We will respect them. Karapatan ng ombudsman na sabihin na pwede nilang hawakan ang investigasyon kay Vice President Sara Duterte sa halip na ang National Bureau of Investigation o NBI. Kaugnay ito sa isyu ng umano'y pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Department of Justice o DOJ Undersecretary Jesse Andres, iginagalang nila ang pahayag ni Ombudsman Samuel Martires hinggil dito. Dagdag pa nito, nagkaroon na sila ng ugnayan sa tanggapan ni Ombudsman Martires. Nag-communicate na po ako para hindi po through media but directly po sa opisina niya. Wala pong problema. Ako po ay rumerespeto. Ganun lang po. Pero nilinaw ng DOJ official na patuloy silang maninindigan pagdating sa pagtataguyod ng hustisya at pagpapatupad ng batas. Ganun pa man, sa gitna ng lahat ng nangyayari, ang DOJ po will continue to stand up for justice, national security, and the rule of law. Sabi naman ng NBI, handa silang makipagtulungan sa ombudsman kung sila ang mag-iimbestiga sa issue. For example, itong particular case na to, the threatening remarks was done because of her office. The ombudsman can take over. Pero sabi na nga ni Ombudsman Martires, it looks like yung threatening remarks na ginawa niya na yun out of her personal capacity, hindi in connection with his office, her office as a Vice President. Samantala, sa issue naman ng impeachment complaint, ayon sa ilang House leader o mambabatas ng Kamara, hindi ito kasama sa kanilang agenda o napag-uusapan man. Dagdag pa ni Congressman Jefferson Conghon, galing mismo sa Vice Presidente ang issue ng impeachment. Ang nagbabanggit lang naman ng mga salitang impeachment si Vice President din dahil pinangungunahan nga niya yung aksyon ng House of Representatives. Kung sakaling may maghahain ng impeachment ay kailangang aprobahan pa ito ng at least 1/3 ng mga miyembro ng House of Representatives para maipasa bago maiakyat sa Senado. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.